Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello? Hi? Ito po ay totoong nangyari. At ito ay nangyari sa isang mahirap na magsasaka. Minsan, iniwan niya ang kanyang pagtatrabaho dahil may narinig siyang patuloy na sumisigaw. Tumakbo siya patungo sa pinagmumulan ng sigaw at natagpuan niya ang isang maliit na batang nahulog sa hukay. Nasigaw ng sigaw dahil sa takot. Ngayon, ginawa ng mahirap na magsasaka ang lahat ng kanyang magawa para mailabas ang maliit na bata sa hukay na hindi nasaktan. O nagtagumpay naman siya. Kinabukasan, may isang marangyang karwahe. Alam niyong karwahe? Wala pa kasing sasakyan noon. Kaya nangyari kasi ito nung matagal na. No? Na ang sasakyan noon ay karwahe. Na usually ito ay ginagamit ng mga mayayaman. No? So may isang maranyang karwahe na dumating doon sa bahay ng mahirap na magsasaka. At ang bumaba sa karwahe ay isang mayamang lalaki at sinabi niya doon sa mahirap na magsasaka na siya ang ama ng maliit na batang sinagip niya. So tinanggap naman, malugod na tinanggap ng mahirap na magsasaka ang bisitang mayamang lalaki. At yung mayamang lalaki, pinasalamatan niya. Sinong pinasalamatan niya? Yung mahirap na yung nagligtas sa kanyang anak. At dahil sa ginawa niya, binigyan siya ng mayamang lalaki ng limpak-limpak na salapi. O, tinanggap ba niya? Anong hula niyo? Abay, alam na niyo Hindi niya tinanggap. Sayang, ano? Tapos, sa sandaling iyon, lumabas sa kubo kung saan nakatira yung mahirap na magsasaka, lumabas ang isang maliit ding bata na simple lang ang kanyang damit. Kaya sinabi ng mayamang lalaki doon sa mahirap na magsasaka, anak po ba ninyo ang batang ito? Siyempre, pinagmalaki na sinabi niya, anak ko po yan. So nung malaman yon ng mayamang lalaki, nag-alok siya ng tulong, hindi pala tulong, kundi suporta sa pag-aaral ng kanyang anak. Sabi niya, bibigyan ko ang anak mo ng edukasyon na kapareho ng antas ng binibigay ko sa aking anak. O, sumang-ayon din po ba? Sumang-ayon na? Hindi pa rin. Sumang-ayon siya.
Sumang-ayon siya sa alok ng mayamang lalaki. Kaya yung kanyang anak ay pinaaral sa pinakamahusay na mga eskwelahan hanggang siya ay nakatapos sa Saint Mary Hospital Medical School. So ngayon, alam na ninyo kung naging ano yung bata. Ano na siya? Naging ano siya? Very good. Naging doktor. At hindi lang simpleng doktor. Naging scientist. At siya pa ang nakadiscover ng importanteng antibiotics na ginagamit natin laban sa infeksyon sa ating katawan. Ano yon? Penicillin. O, sino ito? Sino yung anak ng mahirap na magsasaka? Anong pangalan? Alam nyo? Who discovered the antibiotic penicillin? Sino? Si Alexander Fleming. So, siya. Kita niyo yon? Tapos, ilang taon ang nakalipas, yung mayamang lalaki na nagpaaral sa kanya ay nagkaroon ng malubhang sakit sa baga. At ang nagpagaling sa kanya ay yung doktor na kanyang pinaaral. O sino yung doktor na yon? Very good. Si Dr. Alexander Fleming. So ngayon, revelation na. Sino yung mayamang lalaki? Si Sir Randolph Churchill. Naging siya'y politiko, miyembro ng parliament ng British government. At sino yung bata na sinagip noong mahirap na magsasaka? Si Mr. Winston Churchill. Naging Prime Minister, kita nyo? Prime Minister ng United Kingdom during World War II. Kaya mga kapatid, gawin natin ang lahat para sa ikabubuti ng iba. At ito ay may kinahinatnan na hindi natin inaasahan. Amen? Kaya tingnan mo yung batang nahulog sa hukay. Hindi natin inaasahan para siya ay maging Prime Minister. At yung bata naman, ng mahirap na magsasaka, hindi siguro inaasahan na siya ay maging doktor at maging scientist. At siya pa ang mga nakadiscover ng penicillin. So you see, kaya huwag kayong maghinayang na gawin ang lahat para makatulong sa iba. At yan din ang isa sa mga aral na nais iparating sa atin ng mga pagbasa sa linggong ito. Anong linggo ngayon? 12 linggo sa karaniwang panahon. Sa unang pagbasa, mula saan yung unang pagbasa? Ano, Lola?
sa aklat ni Job. O, kanino dito sa unang pagbasa, ginawa ang lahat. O, may kanino ginawa, nais gawin ang lahat para sa kanyang ikabubuti. Kanino? Kay Job. Bakit? Ano ba yung nangyayari kay Job? Nakararanas siya ng matinding paghihirap at pagsubok sa buhay. Na parang gusto na niyang bumigay. Pero napakita sa kanya ang Diyos na ipinaalam sa kanya na gagawin niya ang lahat para sa kanyang ikabubuti. Hanggang saan ang gagawin ni Lord? Kahit kontrolin ang puwersa ng kalikasan. Ito rin ay nangyari sa Ebanghelyo mula sa aling libro o galing ang ayon sa Ebanghelyo ayon kay San Marco. O kanino naman ginawa ang lahat para sa kanila ikabubuti? Sa mga alagad. Bakit ano nangyayari sa kanila? Nasa bangka sila, nagkaroon ng malakas na unos, halos lulubog na ang kanilang bangka. Kaya takot na takot sila, ginising nila si Lord. Panginoon, wala ka bang pakialam? Lulubog na tayo. So, ginawa naman ni Lord ang lahat hanggang sa alin ang ginawa ni Lord. Pinatahimik niya ang hangin at dagat. O sa ikalawang pagbasa naman, dito makikita natin ang hangganan ng gagawin ni Lord para sa atin. Sa ikalawang pagbasa, mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. O hanggang saan ang gagawin ni Lord para lamang sa ating ikabubuti. Handa niyang ipadala ang kanyang anak at handa siyang mamatay ang kanyang anak para lamang tayo ay magiging bagong nilikha o bagong nilalang. Kailan ba tayo nagiging bagong nilalang? Nung tayo ay iniligtas ng ating Panginoon sa kasalanan. Kaya kung may kasalanan kayo, bumalik na kayo sa luma na naman. Lumang nilalang. Subalit kung alisin natin ang kasalanan sa ating sarili, magiging bago tayong nilalang. Paano mangyayari yan? Pagbibinyag? Una sa pagbibinyag. Pero kung nabinyagan ka na, kumpisal. Kaya kung nais ninyo maging bagong nilalang, anong gagawin? Mangumpisal. At kung hindi na binyagan, binyagan. So yon mga kapatid, gawin natin ang lahat para sa ikabubuti ng iba at magugulat tayo sa mga resulta ng ating ginawa. At kung ginagawa natin ang lahat para sa ikabubuti ng iba, gagawin din ni Lord ang lahat para sa ating ikabubuti. Amen?